Dear Tita L, itago niyo na lang po ako sa pangalang Emily, 24 years old, isang raketera. Wala po akong permanenteng trabaho pero kabilaan ang mga ganap ko sa buhay at masasabi ko na kahit papano, I am blessed. Kumikita ako ng malaki at nakakatulong kay Papa at Mama at sa dalawa kong kapatid na nag-aaral pa. Karamihan sa mga ganap ko ay mga events tulad ng concert, launch ng brands, at promotion. At kahit pa nga KBL, as in kasal, binyag at libing. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan ko sa pag-ibig sa inyong programa, Tita L. Nakilala ko po ang lalaking itatago ko na lang sa pangalang Bong. Yun po ang palayaw niya. Kasama ko siya sa mga events at aaminin ko, gusto kong lagi siyang kasama. Mahirap ang trabaho namin dahil inuumaga kami kaka-set up, pero pag nandyan siya parang ang gaan. Hindi ako napapagod. Hindi ako napapagod sa pagpapakyut. Charot! Matanda siya sa akin ng 300. Graphics designer po siya ng team namin. Dahil sa lagi kaming nalilink sa isa't isa, abay, hindi nagtagal, nagde-date na kami, Tita L. Matapos ang 3 buwan naming pagde-date, matapang na akong tinanong ni Bong kung pwede na bang maging official kami. Mahal ko na si Bong, ang gwapo at may pangarap sa buhay, at handa na ako ng mga panahong yon para sumagot ng oo. At finally, naging official kami na magjowa. Lumipas sa mga buwan, habang nagde-date kami ni Bong, pabiro kong natanong sa kanya kung kailan ba niya ako ipapakilala sa mga magulang niya. Mahigit 1 taon na rin kasi kaming magkakilala at nagkakasama. Pero nung araw na yon, iba ang naging timpla ni Bong. Wala siyang imik sa pabiro kong tanong. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon, Tita L. Dumating yung araw na ako na mismo ang nag-aya kay Bong na ipakilala siya sa pamilya ko. At doon na ako simulang naguluhan. Pilit siya kasing gumagawa ng rason para hindi ko siya personal na maipakilala sa pamilya ko. Umabot kami sa pagdidiskusyon nun, Tita L, hanggang sa puro luha at hikbi na lang ang naririnig niya sa akin. Sinambit niya kasi na kaya siya nagdadalawang isip sa pagpapakilala sa pamilya ko at pamilya niya kung anong meron kami ay dahil nagdadalawang isip rin siya sa relasyon namin. Hindi ba talaga ako kasugal-sugal at hindi ba ako talaga ganun kahalaga para ipaglaban? Bakit po takot siya? Gumagalang, Emily. Emily, ikaw ay 24 pa lang. Bata ka pa. Kung merong puppy love na na-experience tayo nung medyo mas bata-bata, teenager, or younger even than teenager, yang hindi pa siya handa at 24, maaaring totoo yan. Siguro kaya siya nagdadalawang isip dahil akala niya porket magpapakilala na sa mga magulang ng isa't isa, ang susunod doon kasal na. Siguro maganda rin ipaliwanag mo sa kanya na hindi naman ibig sabihin nun, tayo na forever. Gusto ko lang makilala mo ang mga magulang ko. Yung reflection of, me. Yung reflection ko. At gusto ko rin naman makilala ang mga magulang mo. Yun lang ba talaga yung habol mo? Or is there something else na habol mo that leading na nga into marriage? Kasi kung ako tatanungin mo at 1 taon pa lang naman kayo, masyado pa yun maaga. Yung iba, kaya yung ibang guys basing on yung mga kaibigan kong lalaki, minsan 2-3 years bago ipakilala sa mga parents nila yung babae. Tapos, punta tayo doon sa isang magulang na kilala ko. Lagi niya sinasabi to sa mga anak niyang lalaki, kapag hindi pa kayo sigurado sa mga girlfriend ninyo, huwag niyo munang iharap sa amin. Okay lang yun mag-girlfriend, mag-boyfriend, girlfriend. Okay lang yun. Pero huwag niyo munang iharap kung hindi pa kayo sure na siya na yung ihaharap niyo sa altar. Kasi bakit pa?
May mga magulang kasing ganon. So, baka doon din ang gagaling yung point of view ng karelasyon mo na si Bong. 'Di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, mahirap talagang pilitin ang hindi pa desidido sa buhay. Na lalo na ngayon, sinabi niya nga that he is not even sure of your relationship as well. So ano yun, nadala lang siya ng tuksuhan. Mukhang hindi siya mas mature kesa sa'yo. 'Di ba? Mukhang kahit pa sabihin mong matanda siya ng 3 taon sa'yo, sabihin mo 27 siya, ang mga lalaki naman talaga, mas mature lagi mag-isip ang mga babae. So baka naman hindi pa niya nare-reach yung point na yon. Huwag na lang nating pilitin yung ayaw, huwag nating pilitin ang undecided. Bakit? Kasi baka sa huli, ikaw ang magsisi. Kung ngayon nga, umiiyak at humihikbi ka na di ba? What more, kung pinilit mo ng pinilit yan, baka mas lalo kang umiyak humikbi. Hindi ba? Mas lalo yung emotional pain, yung investment of love kapag nangyari yon. Hayaan na lang natin siya. 'Di ba? Dalawa lang ang pwede mong gawin. Kung ako yung tatanungin mo Number 1, antayin mo siyang mag-mature. And finally, magpakilanlanan na kayo ng parents kung yun talaga yung goal mo. Or number 2, just let him go. Kahit pa magkatrabaho kayo. Ang hirap kasi talaga pag nagkakaroon ng jowa in the workplace. Yan talaga yun Mahirap talaga. Pero kung just let him go. Next. Ganun na. Thank you, next. Sabi ni Ariana Grande. Diba? Kasi, what for? What for? Is he worth it? Your tears and your hikbi? Is he worth it? If not, just let him go. Thank you, next. Ganun na. Okay?